Sa tagal na rin po siguro pa naman na ano yung mga pagsubok sa buhay, saka hinamon na rin po ako ng panang tatay rin, po. Yung una niya po akong binag. Yun po, doon po ako nabuhay ng loob na May pag-asa pa may pag-asa po dahil andito pa po ako sa mundo saka nandiyan naman po sila ate, kayo. Ang iba po nagmamahal sa akin, yun lang. Kaya po, natatagang ko po kahit wala pong magulang. Ano yung bago kay Kuya Dandan ngayon? Mas naging palaban. Mas palaban. Dahil lumalaban sa araw-araw, tapos mas maintindihin po kaysa dati. Tatrabaho na daw po siya eh. Tutulungan na daw po niya ako sa tatlong mga bata eh. Upo po kayo. Upo ka, Kuya. Si JB. Kuya JB! Si Kuya JB, pagkakagwapo niya ngayon, no? Napakapogi. Si Bunso! Si Bunso. Nasa si Bunso. Bunso! Nag-bless ka ba kay Tatay Ram? May yakap pa ako eh. Makanya din yung Bunso ano po. Parang kailan lang. Baby pa si baby. Kumusta po yung mga bata na Ednalyn? Okay lang po. Tuwing nakakalimutan ko makapunta dito, sino ba yung nagsabi sa akin kahit isang beses lang sa isang buwan? Si Kuya pala, no? Tuwing naalala ko yun, nakukonsensya ako. Kahit pipilitin ko. Pilit nga po namin, nakalimutan niyo na po kami. Echi! Charot! Di, okay lang po. Naintindihan po namin. Marami po kayong mission. Hindi nung mga nakaraan kasi medyo malalayo po yung ano namin. Oo nga, may dumagat pa po kayo. Pero pilit kong gustong magpunta bago sana mag-graduation. So, yun hindi na talaga. Kuya, Lumayad sorry na po kayo eh. Kailangan at saka talaga sinasadya akong hindi kumain ng umaga. Diet po. Para yung sa heart ko, hindi siya masyadong Ako nga, uso po high blood ngayon. Ako po masakit din yung aking puso. Pero okay naman po, nag-maintain naman po. Kasi ano po sinahid si tatay, baka mamaya mamaya. Kala ko po dahil kay Tatay Norlan. Hindi. Pagkakaintindi ko, nag-swimming kayo. Bumisita pala. Nangawi po kami dun sa tsaka binisita ko po yung kapatid kong isa, pinalayas po dun eh. Binisita po namin. Si Erica po. Hindi ako nangingitim tatay. Hindi ako namumuti. Kahit yung gawin ko, hindi ako namumuti. Okay lang yan. Malaga. Kahit maitim ka, gwapo ka. Kamusta pala? Anong balita? Balita? Okay pa rin. Mahirap. Dahil minsan, may nagsasapat lang yung nakikita nila ate. Saka nagtitinda pala kami Tatay Ram sa kanto. Inaabangan ko nga po kayo, baka sakaling madaan kayo, mapakiyaw niyo po yung ihong-iho namin. Isaw. Kailan po nagsimula? Matagal na din po, mga 3 buwan. Ganyan po, nahinto po kami kasi natin namin sinulin sa Laguna. Di ba po kami ulit nakapag, Hindi lang po nung lola. Side po ni Tatay Norlan. 3 months nag-start yung pagtinda. Kamusta yung pagtinda po ng mundo? Okay naman po. Kumikita naman po, labas po ng 400. Not bad. Pwede na. Saan mo kukunin yung 400? Opo nga, ang hirap ng buhay nga. Bakasyon. Sabi ko habang bakasyon. Nabalitaan ko tulong-tulong daw. Anong naitutulong mo, Kuya? Magtutusok ng isaw, saka nagdadrive ng motor. Oo nga, yun nga din yung good news. Marunong na palang Opo. Buti hinayaan po niyong
Nahirapan din po kasi ko nung ako yung motor ng motor. Kung may makalimutan, at least. Opo, makakabalik po. Kagaya nung ubusan ng uling kami. O, bili ka muna ng uling. Mm. Doon po kami sa may kanto dyan sa may Sumandig. Pag po kasi dito madalang ang tao. Mm. Doon po kami Saan dun sa kanto ng Sumandig? Simbahan po. Doon po mismo sa may gilid lang doon. Sa may tabi ng magbubuko po. Sayang, hindi ko kayo nadaan. Kaya nga po, sabi ko, minsan nga po, sabi ko, sana madaanan tayo ni Tatay Ram para mapakiyaw. Sabi ko. Nakakatuwang makita magkakapatid o isang pamilya nagtutulungan Opo. sa ganyan. Opo, At nakakatuwa lang, naturuan niyo sila sa ganyan. Opo, talaga po dapat imumulat sa hirap po ng buhay ngayon. At least ganyan pa lang, ano na, Opo. alam na nila yung sa... Alam pong instant talaga. Hirap talaga ang buhay. Gano'ng kahirap magbenta ng ano, ng bitokang isaw. Yun po mahirap, magpapaypay ka lang naman po sa kama. Hindi ka ba Kakwenta. naiya? Nandun ka sa ano? Hindi, ka ba naiya? di naman po nakakaya dahil ano naman po yung tinitinda niya, hindi naman po sa masama eh. Saka para po mabuhay. Hindi naman nakakaya Si yun. Kuya JB, hindi ba naiya? Ang role naman po niya, pagka kami ni Dandan po kasi ang pupunta sa Ihawan, sila si Bunso, si Renzo, at saka itong tatlo na po na to, sila po ang maglilinis ng kalat namin dito. Okay. Yung pinaggamitan namin, sila pagbuhugas, pag uwi namin, malinis na dito, kakain na kami, nakasain na po si JB. Ito naman po katulong ko dun sa Ihawan. Si Bunso, sorry hindi ako nakakapunta, no? Okay lang po yan. Okay. Iiyak na eh. Boy JB, ano mo sabi mo kay Tatay Ram? Wala. Ano po yung mga plano? Grade Grade 11. 11 na pala siya. Hindi ko nga po alam kung tutuloy ka pa ba. Laro ka pa ba. Niisip ko, wala na lang pong grade 11, 12 eh. Bakit to? Kasi po, si Nolan po kasi first year na. Ito pong si Renz at saka si Bunso, grade 6 na po, graduating din. Ito graduating din po ngayong school year. Niisip ko po baka po hindi na kayanin kasi magtatatlo po sila na Mataas na po yung mga gastusin, no? Di po kagaya nung maliliit po sila na konti lang yung gastos. Sabi ko kay Dandan kung mag-18 na po siya, sabi ko kung mag-working student ka, kung gusto mo lang naman. Kasi baka kasi hindi na po kayanin. Kagaya po niyan, yung biyahe po ni Tatay Nolan, hindi mahirap na lang po magdadaing, pero talagang realidad po talaga Tatay Ram, napakahirap. Hindi, naiintindihan ko po. Kasi dami nila eh. Opo. Yung alam niyo yung araw-araw Tatay Ram na yung gastos, gano'n. Naiintindihan ko po yun. Kahit yung mairaos na lang yung pang-araw-araw, di ba? Kaya dapat, malaking bagay yung kumari may mga tanim tayong okra, talong, gano'n. Kamatis. Siyempre po, kahit pag po minsan din naman, hindi naman po pwedeng puro ganun lang ang ulam sa mga bata na din po. Naghahanap din sila ng hotdog, ham. Hotdog, ganun. Madalang nung makakain. Ganun po. Lang, Tatay Ram? Maraming problema, pero carry na lang. Ganun lang. Basta lang, be positive lang po tayo lang. Basta lagi lang natin isipin si God. Para yung lakas ng loob, meron, kahit na sabihin natin minsan nagugutom tayo, pero kung nandyan si God sa buhay natin, parang kompleto na din. Ganun talaga eh. Ganyan yung tayo, kumbaga, napaka-challenge po eh. Ang daming minsan maisip mo parang unfair ng buhay eh. Pero maisip mo, swerte na din kasi iba wala namang eh. Wala tayong, sinasabi ko sa kanila, wala tayong makapitan o magulang na masabihan ng mga problema. Pero swerte pa rin kako tayo, sabi ko sa kanila. Kasi kako, kung kako, may natutulugan tayong maganda. Minsan walang kinakain. Hindi, minsan talaga tayo. Hindi, mahirap talaga sa isang... Mga lalaki pa po, alam niyo naman po. Hindi, mahirap talaga sa isang babae
na naiwan sa'yo, ilan sila? 4. Opo. Tapos may isa kang anak. Opo. So tapos pinagkukuhanan nyo lang, di ba po? Opo. Kaya dapat ano lang. Pero napakaganda nung ano yung ganun, yung inihaw, yung Ihaw po. ihaw. Maganda naman. Buti may ganyan kayong ate. Tumayong ama't ina nyo. Matagal na rin po Tatay Ram 5 years na. Di ba? Ang tagal na. Going strong, going weak. Biglang naghang. Isipin, Biglang naghang. Hindi, kailangan mo lumaban natin. Opo nga. Konting panahon na lang din naman yan. Tignan nyo naman tong isa. At least, kwento ni Tatay Norlan sa akin, nag-matured na. Madaming nagbago. Maganda, lahat positive. Tama ba yun? Oo po. No. So tagal na rin po siguro ng panahon na ano yung mga pagsubok sa buhay. Saka hinamon na rin po ako ng panahon Tatay Ram, di ba po? Yung una niya po akong binag. Yun po, doon po ako nabuhay ng loob na May pag-asa pa. may pag-asa po dahil andito pa po ako sa mundo eh. Saka nandiyan naman po sila ate, kayo. Ang iba po nagmamahal sa akin. Yun lang. Kaya po, natatagang ko po kahit wala pong magulang. Hanggat may buhay, may pag-asa. Oo po. Hanggat nananalig ka kay God, di ka naman niya iiwan at pababayaan. Kung ang laman ng puso mo, siya at ang pamilya mo, at ginagawa mo yung makakaya mo para kumita ka, bibigay naman niya talaga. Mahirap yan ngayon lang. Pero, Ate Ednalyn, darating yung panahon, pagka nagtulong-tulong na lahat yan, ikaw naman yung, kumbaga, Parang medyo bibigyan ng reward. Reward ng mga bata. At kasi, nararamdaman at nakikita nila sa'yo yung hirap, yung pagpapagal mo, yung sakripisyo mo. At saka, maganda na rin minsan yung ganyan eh. Kasi namumulat sila hanggat maaga. O nakikita nila yung talagang laban ng buhay. Pero ako natutuwa lang kay Kuya Dandan. Yung gusto niya sumama kay Tatay Norlan para tumulong na sa truck po yung katerna. Sobrang init ngayon. Sobra. Pero ayaw po ni Tatay Norlan kasi nga, sabi niya sa akin, pagka po natutunan na kumita niyan, baka po hindi na mag-aral. Yung ayaw nga po ni Tatay Norlan. Yung kinakatakot ni Tatay Norlan naman. Anong masasabi mo naman doon sa sinabi ni ate naman na pagsabayin mo na lang working student? Kaya naman po siguro yung Tatay Ram. Kaya lang po, baka di ko kayanin yung katawan ko. Kasi po, hindi naman ko po kaya sabayin siguro yun. Pero kakayanin ko po para sa akin rin po. Para may iba pambaon rin po. Yung paminsan-minsan. Hanggang kailan mo kakayanin yan? 2 years pa yun. 2 years yun eh. Habang wala pong nakikitang mas magandang trabaho. Habang mas Ang hirap kasi yung May bigote na siya. Ang gusto ko nga po sana, yung matagpos man lang yung kahit grade 12 kung hindi po siya makaka-college. At least may pinangahawakan na po siyang papel na mag-apply man siya sa mga fast food o hindi yung dyan ka sa Wala namang masama sa construction. Kaso sa init ng panahon din, maiba naman, di ba po? Tama. Oo, Tatay Ram, gusto kong makatapos para makatulong kila ate sa kay kuya. Bata pa lang naman po ganun. Kung hindi naman po nila kakayanin, ako na lang po siguro kung wala po silang magiging magiging mga material po na bagay, katulad po ng yung mga pambayad po sa school, katulad po ng mga libro, ganun, pag may kailangan po. Siguro ako na lang rin po gagawa ng parang para di po mahirap na sila ate. Yun na lang po siguro matutulong. Madalang po kasi, nagkikater po yung dalawa niyan eh. Kaso madalang naman po. Yung cater din ngayon, hindi naman kadalasan yung... Kasi tag-init po ngayon, tag-tuyot ang mga tao. Tag-hirap. Mag-i-80 na.
Si Kuya mag-14. 16 po. 16 na pala. Oo nga pala. Tapos si Friends. Kuya Renzo. 13 po. Oo nga pala. Siya nga pala yung ano. Si Bunso, ilan taon ka na Bunso? 10. 10 na, no? Di ba? Ang bilis. Kailan ka mag-aasawa? Biro lang. Nang nagkita kayo ni Tatay Ram, 5 years Kailan old, lang siya, no? 6 years old, 5 years old. Hindi ko- Nagtitiklop ka pa ng Oo. higaan nun. Hindi ko na po maalala. Ngayon, ano marunong na magsaing? Meron na po bang 5 taon? Meron na po Tatay Ram. Sa June. Alam na June. alam ko. Ba't alam niyo po yung date? Kasi po, January namatay si nanay. Ah. April po yata kayo dumating sa buhay namin. Yun. No. Tapos, June, pinagawa niyo na po kami ng tirahan. Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos yan. Tsaka hindi lang din naman po tayo. Yung mga ano natin, katekram natin na nagpaabot din ng ano, ng pagmamahal. Pagmamahal. Yun, sabi ko, ang tagal na yun. Tagal na yun. At dahil na rin sa suporta po ng mga katekram, Okay. na kasi gusto lang din ho natin na ibabalik yung suporta nila. Sabi ko nga kung paano kaya kung ganun pa rin yung bahay namin noon. Oo, Sa ano? wali, tapos magbabagyuhan, tapos magkakaroon kami ng mga problema ng mga kamag-anak. So kaya kami pupunta magkakapatid. Dito siguro baka po na hindi po baka wala din. Hindi, siguro hindi din kayo pababayaan ni Tatay Norlan. Hindi po, siguro baka watak-watak na din kami. Bakit? Siguro po baka sa hirap ng boy, baka binigay ko na yung mga kapatid ko. Joke! Pero hindi po, siguro baka magkakasama pa rin kami pero baka napadpad po kami sa ibang lugar. Kasi marami pa rin namang pong Baka posible nga yung nagkawatak-watak na kayo. Maaari pong ganun sa hirap, di ba? Kasi yung isip, babae, ka lang eh. Oo, Mag-isa. Isip, babae yan, tapos... sasagwan ka, kailangan mo sagipin yung 4 mong kapatid. Paano gagawin mo dyan? May pamilya kang sarili na dapat mo. Baka iwalay na nga. May asawa at anak ka na kailangan kalingain mo din. Sasagwan ka ng malaki, kailangan na isakop mo yung 4. Kaya tay, kamusta? Okay lang, iniintay ko yung kamusta mo. Yun ngayon ko lang naalala. Okay naman. Payat na Sila Kuya Dave, saka Kuya Luis, yun. Okay naman sila, kuya. Pinagbubutihan naman nila yung pag-aaral nila. Ayun lang, lagi kong sinasabi sa inyo, kaya pilit kong dumaan ngayon, baka kasi si Tatay Ram, hindi na talaga kami tinalo. Hindi nga po naniniwala kayo na si ate. Sabi ko, yun talaga, nandyan. Oo. Tara na ako, nandun daw. Hindi, wala yan. Parang duda pa. Hindi, inintay ko na talaga para sayang din yung paghihintay para sa mga bata. Si Bunso, alam ko si Tatay Ram na hindi na dumaan. Ano ba masasabi mo natin? Wala po eh. Ano na pabuntong hiling? Paano yan? May regalo ka pa naman sana kung with honor. Okay lang po yan. Pang nyo. Ate, pang nyo po. Actually, regalo ko yan sa bata, sa graduation. Sorry, hindi ko natutupad yung pangako ko na makapunta na every once a month. Busy si tatay. Okay lang po tay. Saka, alam ko naman po maraming ginagawa. Di naman po ako minsan nakakanood ng vlog niyo. Dahil di rin po minsan Ako sa napapanood cellphone. ko po yung nagkakanta dulas po kayo sa bundok. Grabe yung... Hindi, po yung panahon lang ng tagulan po nun. Kaya, Grabe po yung treasure, mga pinaggagawa niyo po. Hindi, lang. Para makaranas din sila ng Oo nga, iba po yung special love ng pagmamahal natin. Nanggaling naman kay God yun. Opo. Salamat po, tatay. Welcome po. Siguro mag-eatin na rin po kayong pagkain nila. Kakain na rin kami. Sige po, pwede naman. Makapagbayito po ng talong. Sasaluin ko Pero may ilang cup. Meron?
Aha. Tama pa nung ka. Binahaya na lang po pala ng kambing tong tindahan. Sana po po nalugi. Hindi, tsaka mahirap din talaga magtindahan natin. Nag-traffic na lang po. Oo. Lakas pa po yung iyo. Hmm. Aha, ang ganda. Ah. Ito na magulang mo. Hindi natin makaut. Ayun. Mm. Okay na to. Parang kailan lang tayo nang umuha nung ano. Okay na to, kuya. Mm. Meron na tayong ano. Ito lang ko kasi katekram, minuulam ko na to, ate. Lalagyan ko lang ng asin. Or bagoong. Mas okay bagoong. Ulam na to. Ang masarap dito sa mangga na to, pagka yung nahinog siya, maasim na matamis. Maasim-asim na matamis, di ba? Opo. Kwento sa akin ni Tatay Norla kanina, ang plano mo daw maging una, seaman. Opo. Tapos naging chef. Opo. Tapos, Agri po. agri. Oo. Ba't yun yung napupusuan mo sa tingin mo? Parang doon po mas nadadalaan dahil po sa dati po naghahalaman po kami. Saka sa ibang bansa po baka makuha po ko ni tito. Tito? Tito ko po. Sa ibang bansa. Yeah. Okay. Ano lang, basta ano lang. Pagbutihan mo lang yung pagtulong mo muna kay ate hanggat bakasyon para mapagtulungan nyo yung ano, yung hanap buhay nyo, no? Makaipon ng extra. Kasi pagka nag-aaral na kayo, halos sapat-sapat lang yan eh. Baka nga kulang-kulang minsan yung ano niya, di ba? Okay. Basta pangako mo yung ano. Pangako mo yung lahat ng mga pangarap mo, tutuparin mo. Ano yung bago kay Kuya Dandan ngayon? Mas naging palaban. Mas palaban. Dahil lumalaban sa araw-araw. Tapos mas maintindihin po kaysa dati. Saka mas masipag kaysa dati. Kumusta yung ano? Sige, ano? Dahil po, di po dati, di po tumutulong ka dahil nakatamad po ako. Ngayon, naintindihan mo na Opo. yung sitwasyon ng buhay niyo. Opo. Okay. Ang galing ah. Mas palaban. Kung papayuhan mo yung mga bata ngayon, ano yung ipapayo mo sa kanila? Maging maalaga lang po sila sa mga kapatid nila at magulang at mahalin po nila. Saka huwag po nilang pababayaan ang sarili nila dahil isa lang po ang buhay natin. Saka maging matatag po sila sa mga pagsubok sa buhay. Saka mag-aral po sila mabuti. Yan lang po. Iba na si Kuya Dandan. Tama nga sinabi ni Kuya Norlan. Matured na. Mas matured na yung pag-iisip. Okay, yun lang. Natutuwa ako sa sa ginagawa mo ngayon. I mean, natutuwa ako ngayon sa kung ano yung nakikita ko ngayon sa'yo, yung pagtulong mo, yung mga pangarap mo, yung pagiging matured mo. Tuloy-tuloy mo lang, okay? Sa akin, sorry kung hindi natutupad minsan yung once a month mong gusto mo akong magpunta rito. Pasensya ka na. Okay lang po yun, Tay. Naintindihan ko po. Dahil yung gusto ko nga po punta sa inyo dahil po baka po kasi wala kayo, di ba po nasa ibang lugar po kayo. Pagka mag-update ka kay Nanay Nanay Ednalyn mo. Kasi, Pagka gusto niyong magbisita. Tapos magsabi ako kung kailan pwede. opo. Okay?
Kuya JB dito, may tanong din pala ako sa'yo. Kasi may tanong ako kay kuya mo eh. Kay Kuya JB ngayon, ano yung nagbago kay Kuya JB ngayon? Pumugi. Nag-matured po. Matured. Sige, bigyan mo ako ng example para Sa ugali po, tsaka po sa kilos. anong nagbago sa ugali? Mas bumait po, tsaka mas pinala ko po yung pagkaintindi ko po sa mga bagay-bagay. Yung kilos. Hindi na po ako yung bigla-bigla po nag-decision. Iniisip ko po muna po yung bago ko gawin. So, kung papayuhan mo yung mga bata, ano yung ipapayo mo? Magpakabait lang po sila, tsaka ano po, intindihin po nila yung mga sinasabi po namin mga kuya nila at ate po. Yun po. Okay. So, nakita ko nga yung pagka-matured ng sagot ni Kuya Dandan. Medyo level up. O paano? Mag-bless na. Alis na ako. God bless. Kuya Dan, ingat ha. Bunso. Salamat po, tatay. Salamat po. Thank you po Masaya ako na napunta akong kulit yung mga bata. Sorry Kuya Dan ha. Kasi minsan parang nalulungkot ako yung pangako ko hindi ko na Mas marami po kayong importante. Sorry talaga ate. At least po Yung kiss, yung hug ko na lang kay Bonso tsaka Kuya JB. Ayan. Tagal nitong naulit na. Sama na kayo. Kuya JB. Di tatay lang. May mali na. Yung punta ko dito, bago na magpasukan para gusto kong makatulong sa sa school. Di ba dati din, pang school yung kasi mahirap na walang suporta si Nani Edna Lynn sa maliit na bagay, galing po kay God. Para sa mga bata. Welcome. Welcome. Kuya, pagbuti tutulong ang natutuwa ako sa inyo ngayon, yung pagtulong nyo kay ate nyo sa negosyo. Dati po hanggang dito ko lang po sila ngayon. Ako na po yung pinakamaliit. Pag ganyan na po, ganyan. Oo nga no, isang taon pa. Pag-pray natin, Katekram, ako lagi nating isama yung lagi po nating isama. Hindi lang naman tong pamilya na to, lahat po ng mga kababayan natin na yung parang mga single parent, yung talagang mahirap yung kalagayan ngayon. Talagang hirap naman talaga ng buhay talaga ngayon. Kaya yung ginagawa niyong tulong-tulong, napakaganda lang yan. Para hindi niyo masyadong maramdaman yung hirap. Kaya yun yung pangako ko, yung bago magpasukan ulit, no? Para hindi masyadong mahirapan si Nanay Edna. Yeah. Salamat po. Thank you. Welcome. Ingat ha.